Hello mga kapips, gusto kayong lahat. Labas muna tayo kasi day off ko today. Since yesterday day off ko until today. So pasan tayo ng konti. Ikot pa kayo saglit kasi pupunta ako sa bangko today. Kailangan ko nung punta ko ng bangko today. Tapos punta rin ako ng post office. Tingnan ko yung PO box ko, baka puno na ng newspaper. Pakita ko sa inyo yung nilalakaran ko. Ganito ngayon sa Canada. May konti-konting patok ng snow. -13 naman yun, hindi ko mababa. Mabawat sila naman lalo ito ng mga minute dyan sa mga bahay ang kanyang pala. Ito yung paligid na to. Punta muna ako ng post office siguro, tapos sunod sa bangko. Kapal pa rin siya. Sakto lang, hindi naman ganun kalamig. Sarap lang maglakad. 11:30 pa lang dito. Medyo maaga-aga pa. Grabe pala yung news ngayon sa mga international student. Doctoral at saka masteral degree na mataas yung chance na makapag international student dito. Nagbabawas talaga sila ng mga pumapasok dito sa Canada. Problema siguro talaga sila, especially sa housing. Tapos yung mga spouses na lang ng mga master at doctoral degree mag-open work permit. So kasi yung mga postgrad
talaga. Ito yung sapato na gagamitin nyo. Hindi na ako kilala ng mga aso nito. Tanda ko dati lagi dito, tahimik ito eh. Yung work permit, close work permit, okay na okay. Kasi makakapunta talaga dito yung mga magiging immigrant. Employee, pero kung pupunta talaga ng student, medyo pahirapan talaga ngayon. Ang dami talaga nilang binago ngayon. Medyo mahirap. So talagang tsagaan lang. Pagalingan na lang talaga. Kahit talagang mapera ka, pag hindi ka qualified makapunta dito, ganda ng daan na to, diba? So yun, kapag hindi ka qualified talagang medyo mahirapan. Ngayon may pera. Tapos yun nga, marami pang nai-scam. Yun din yung isa sa mga reason kung bakit nila nilimitahan yung mga student. Maraming nababalitaan na nai-scam. Mga fake agency. Pero tingin ko talaga may reason is sa housing. Kasi ang dami international student. Tapos syempre may mga kasamang dependent nila. Sa Ontario nga, ang dami daw tatanggalin. Ang daming Indians doon. Kasi Indians are everywhere talaga. Ang dami nila dito. Ito dati niladaanan ko. Nung nagbabike ako, galing ako sa ito. May puro ka na siya. Forest na. Lalakad ka literal sa snow. Tingnan natin yung laman ng box ka. Inis sila itong side na ito. Mga sidewalk talaga yung mga sa kaya. Siyempre daan na sasakyan. Ninabasa ko kahapon kasi parang inotis na medyo nagka-problema yung convenience ng snow. Pero mas okay. Pero hindi siya pafunction siya ng mas convenience na. Mas madulas yun. Siyempre nagkano na kabuhay. Hindi nang ngiti-ngiti yung ice block yan. Medyo delikado. -7 pero parang yung mukha ko hindi ko na rin maramdaman. Malamig pa rin. Ngayon kapag hindi ka naka winter boots dito pag ganito. Ito po yung small city namin, Smoky Lake. Ayan. Malalapit lang lahat dito. Mall lang talaga yung wala. Pero the rest okay naman. Hindi sasakyan ka, madali lang ang pumunta na dito. 1 hour trip. Kakalinis na ito.
tingnan mo. Pero mga kanaging linis na sila. Kasi last week tayo tahimik. Dahil ako sa pasos. Balikat ako yung minamaya ng konti. Naman yung P.O. box ko. Kaya tuwis yung binibisita. Walang labahan, walang newspaper, walang anything. Pera. Okay lang, at least na-check ko. Talaga lang snow. Sarap pumuli dito kasi puro snow. Okay, natambay ito lagi. Makatambay ngayon. Wow, ganda ng po. Tiway nito, hindi pa nagdadry. Ang tambayan sa ano kaso hindi pa puno ng snow. Tawa na tayo ng pinaka-munisipyo dito. Flag ng Alberta. Ito yung namin dito, City Alberta. Tapos Canada tsaka sa Ukraine. So yan. Punta ko dyan sa bangko, tapos update ko na lang kaya paglabas ko. Okay. Pagdali ko na sa bangko. Okay na. Parang muna ng pera sa credit. Kasi wala ko rin bayaran yung sa dental ko 3 months ago na. Nagpa-adjust kasi ako ng price. Medyo mahal dito. Inabot ng $400 kasi syempre galing ako ng UAE. In-x-ray nila yung ngipin, tapos chinek nila kung ano gagawin. Okay na naman siya. Kaya na nilang tanggalin yung tutuusin. Gusto na nilang tanggalin, pero ako yung nag-hesitate kasi laki ng babayaran. Pag every visit magbibigay ako ng $200. Papadala ko na lang muna sa akin. Sabi ko na lang sa kanila kasi nakailang appointment na yun tawag ng tawag sa sabi ko cancel ko na lang muna po yung appointment ko. Tatawag na lang ako pag ipapa-adjust ko kung sakali magpapapalit ako ng rubber. Ayun, ganun. Yun na lang yung gagawin ko.
ayun, tapos tinatanong na kung kailan ko bayarin yung balance ko. 3 months na rin eh. Kaya yun, babayaran ko muna today. Dahil naman dito yung mga mode of payment, most of them kasi talaga Interac yung ginagamit nila. So card, hindi sila masyadong gumagamit talaga ng cash dito. So yun, tapos punta muna ako dito sa Betsy. Burger pa na siya. Burger and fries din yung mga tinda nila. Yung sila restaurant. May nakuha kasi ako nito. Nalala niyo yung upload ko last time. Yan. So gagamitin ko itong tig $5 na tingnan natin kung makaka-discount tayo. Tingnan natin kung gawin. Ayan, pabalik na ako ng bahay. Maraming taas. Pinagtambakan siya ng snow. Mga tinatambak. Pagkaka-bulldozer nila tinatambak. So yan, yung mga munisipyo dito, yung mga government offices dito. Dito lang. Yan, yung dating tinitirang yung nasa dulo, yun yung may pumpkin na yun. Yan, Anderson Supermarket. Ano talaga yung wala. Makakasurvive dito. Ito rin halos dito. Ito nyo, may Ukrainian ako pa. Especially mga Ukrainian dito. Iba yung treatment sa kanila kasi mga kwan nga sila, refugee. Tapos halos karamihan nandito mga Ukrainian. Karamihan talaga naging citizen na lang. Kaya ganun. Punta tayo sa Betsy. Siguro clubhouse ang ordering ko. Ano pa yung kaya sa amin kasi $9. Kano sa Pilipinas 9 times 41 or 42 diba sa balitan 500 almost. Parts nabili pala dito ng mga accessories sa sasakyan. Ang umiikot lang ako sa isang maliit na circle lang ganun. Let's see kung open sila. Shake. Part ng Smoky Lake. Ayan siya. Ayan, pasok muna ako dito. Update ko na lang kayo mamaya. Cheeseburger. Sana gumana yung voucher. Update ko ulit kayo. Yun, dahil na ako sa Betsy, na-claim ko yung voucher. Dito yung pinamili ko. Ito yung malaki yung aking jacket. Itong formal jacket na to. So gawin na tayo. Everything's good.
bahay. Sarap magala ngayon ah. Sakto lang yun. Buti medyo nakakasabay na yung katawan ko. Medyo kinakaya na. Daanan natin ito. Pakita ko ito sa inyo. Walang pinadaanan. Apartment siya. Naku lang ito nadaanan. Parang apartment. At sa snow. Aso. Tambay din pala dito. Sarap din tumambay dito. Viewpoint. Kasi mahirap ngayon tumambay. Kasi nga puro snow. Oh, yan yung nilalakaran ko. As in snow. Totally snow. Ganda oh. Hindi nakakasawang titigan oh. Ganda ng paligid. Grabe. Ito yung isa sa advantages talaga sa kanila. Grabing taas oh. Dati ka sa tuhod ko. Sa main road na tayo. Na siguro ka mamimili ng stock. Bigas pa naman siya ulam sa bahay. Yun lang yung medyo mahirap kapag naglalakad. Kapag mamimili ka ng isang maramihan, ang hirap maglakad. Dapat unti-unti na lang. Kasi medyo kakain din talaga ng oras kapag naglakad ka. Tapos kung ganito ka lang may dala ka mabigat, ang hirap. Ito pa yung mga bahay dito. Ang ganda no. Yan. Sarap maglakad. Ang dami hindi available sa Betsy ngayon. Yung mga milkshakes nila hindi available. Clubhouse wala din. BLT na lang yung in-order ko. Wow, ganda ng snow. Oh, diba? Tibay ng puno na to. Kulay verde pa din. Grabe oh. Tatag ng puno dito. Tapos ang maganda dito kapag summer talaga. Ang bilis nilang bumalik yung mga dahon nila. Ito mga hindi ba dry na dry siya. Pero kapag summer, grabe ang bilis tumubo. Kasi ilang months lang din naman ng summer dito. Tapos winter ulit. Tapos winter. Ang lupit nila. Grabe. Galing. Sarap mag ice skating. Hindi pa siya talaga totaling dry. May mga green pa rin akong nakikita. Kumbaga parang hindi pa talaga kasagsagan ng snow. Kasi sabi nila usually December talaga start na, pero late lang nag-concert. Itong January lang. Tapos isang linggo lang na medyo severe yung
sobrang weather, tapos heavy yung snow. Ilang araw lang, tapos ganito na naman. Hindi ko siya talaga masasabing winter na dito, though it's good kung ganon. At least kasi yung problem sa work ko kapag ganyang tuloy-tuloy yung snow, tapos sobrang lamig yung temperature, sobrang taas yun, medyo prone kami na mabawasan yung oras namin. Pero thanks God kasi kahapon in-inform ako ng ka-work ko na yung schedule namin is okay pa rin, pareho pa din, hindi naman nagbago. Undecided kung saan ako dadaan. Dito ako dadaan siguro. Try natin dito. Dito tayo. Makita nyo naman yung ibang parte ng Smoky Lake. Ganda oh. Grabe, sarap maglakad pag ganito. Parang nasa dreamland talaga. Dapat pala dinaan, pinakita ko rin sa inyo. Minsan lulusutan natin yan, mga ski-nita dito dadaanan natin. Ganda no? Ayan no? Grabe. Dito, pwede na akong dumaan dito. Try kong dumaan dito. Para maiba naman. Dami mga lusutan dito eh. Dito masyadong na daan ng hindi masyadong ganggalis na kapal pa rin dito. Ganda na pala, pine tree ba to? Ganda oh. Ang kabila parang super, diba? Galing mo mga cage po. Galing mo. Ay, yun lang. Yung sunflower na dry na. Dry siya. Patay na kaya yun? Ang dami ng ibon. Grabe. Ano to? Parang maya. Ayan ang dami. Ano? May uwak pa. Ayan, nagliparan na sila. Galing mo. Ito dry na to. Ito yung sunflower. Natuyo na siya. Puti talaga nakikita ko. Talagang puting-puti na lahat. Sa labas na. Ganito lang yung mga bahay nila dito. Halos para-parahan lang diba? Parang lang ng laki. Diba? Bibili ka ng bagay, ito lang din. So parang pantay-pantay lang kayo. Diba ang ganda? Walang lamangan. Yun yung isa na gusto ko dito. Bigyan ka pa lang ng chance na maging citizen nila, permanent resident. Nakinig ko naman. Talagang welcome ka na. Pil na talaga part ka ng country nila, diba? Ganda oh. Grabe. Ganda. Diba? Oh. Ganda no? Grabe.
Grabe, kahit balita-balit lang is naman ng tingnan. Balik. Ganda. Amazing. Lapit na ulit ako sa bahay. Yun lang. Yung trail ganda pala. Pakita ko sa inyo saglit. Yung tinitirang ko lapit na ito tayo. Ganda ito. Isang raya kapang snow. Ganito. Ganito. Puting-puti oh. Grabe. Hindi nadadaanan kasi. Kahit ang paligid na to. Ganda no? Yung puti oh, parang nasa swimming pool na puro puti yung kulay. Isa nila doon pupunta tayo doon minsan, yung way niyan punta natin yan kasi hindi ko po kayo na itutour dyan eh. Dati nung summer nakapag-bike ako, okay na okay. Pero parang mas masarap paglakad, lalo ganitong winter no. So enjoy mo yung view pag mabagal kaysa mabilis. Tayo na sa gilid. Grabe, ganda, puting-puti. Yung in-order ko malamig na. Nag-enjoy sa pagbablog. Ayan yung church. Natin naman dito. Tapos ito naman yung tinitinan ko dito. Diba? Lapit lang. Bait ni Lord. Ito street nga pala yun sa amin. So ito yung street namin. Diba? Lagi po nito City Mile sa bahay. Dito na ako sa bahay. Takas ng snow. Sa bahay na ako. I hope na yung mga kapitbahay ko dito. Oh, diba ang cute? Sarap din. Sarap din manira sa ganitong lugar. Provincial. Yung kwarto ko. Saan ko nakatira? Diba? Oh. Ang cute diba? Lapit ko sa snow. Dikit yung snow sa akin. Yan. Takas ng snow. Abot na sa tuhod ko.
So yan, tuloy ako sa bahay. Ayos muna ko ng bahay, maglilinis muna. Nawa ay nag-enjoy kayo sa pag-tour ko sa inyo kahit lakad lang tayo. Tsaka medyo magalaw yung camera, wala pa akong stabilizer, pasensya na. I hope na nagustuhan nyo tong video na to, and please continue to support me, and like and subscribe, and comment na rin kayo kung nagustuhan nyo tong vlog na to. So thank you for always supporting my channel mga kapips. Dumadami na tayo, nasa 4,000 plus na tayo. So thank you for supporting. I appreciate all your effort na panoorin yung video ko, tsaka mag-subscribe. So update na lang tayo everyday, what is happening to me here, ano yung progress dito sa akin sa Canada, sa stay ko dito. I-update ko lagi kayo. Maraming salamat mga kapips, and God bless you all. See you again sa mga susunod ko pang vlogs. Sarap maglakad. God bless you all. Bye bye.